ang Kristo. Na siya nga yan, si Kristo. Hindi iba. So yan po ang sa pag-unawa ko po. Siguro itong mga Hudiyo na to ay iba siguro ang kanilang pag-akala kung sino si Jesus Christ. Kaya nung isinishare ang tungkol kay Jesus Christ ay hindi po sila naniniwala. Kaya yun. Kaya iniwan niya ang mga Hudiyo at doon. Dahil hindi po nakikinig, ayaw po dito, sabi dito sa 6. Pero kinontra nila si Pablo at pinagsabihan ng masama. Kaya ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang damit bilang babala laban sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung paparusahan kayo, kung parurusahan kayo ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo simula ngayon. Sa mga hindi Hudiyo na ako mangangaral. Di ba? So, doon na siya sa mga hintil mangangaral. Dahil hindi siya pinakinggan ayaw makinig sa kanya yung mga Hudiyo, kinukontra siya. Kaya yun. Kaya iniwanan niya ang mga Hudiyo at doon siya nakituloy sa bahay ni Titios Justos. Ang taong ito ay hindi Hudiyo. So itong si Titos, Hudios, may mga name din na mga binabanggit po dito mga kapatid. Kaya atin pong maganda din po talaga, no? Para siyang history talaga ba noong unang panahon. Dahil may mga pangalan na binabanggit. Titios, Hostios, ang taong ito ay hindi Hudiyo, pero sumasamba sa Diyos. So ito na po yun, no? Ang bahay niya ay nasa tabi mismo. Ang bahay ni Hostios, ni Titios Hostos ay malapit sa bahay ng sambahan ng mga Hudiyo. Imagine po, hindi po siya Hudiyo pero ang bahay niya malapit po sa simbahan, sambahan ng mga Hudiyo, no? Sa simbahan. 'Di ba tayo din, ako nung maliit, parang gusto ko rin ang bahay ko tabi sa simbahan. Naalala ko nung maliit pa ako. Maganda pag nasa bahay malapit, parang feel na malapit din ang ang Diyos ba. Pero sa ngayon, no, dahil kung may pangunawa na po tayo, ang Diyos po ay palagi pong nasa atin. Kaya mapalayo man doon sa simbahan, ay nasa atin naman ang Diyos, ay wala pong problema. Ang important po, the presence of God is always, we carry, always sa atin po. Lagi po natin siyang nakikita, nararamdaman. At yun nga, no, dito sa verse 8, si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga Hudiyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Hesus. At marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Speaking of bautismo po, tayo po, no, kailangan din po natin yung bautismo, magpabautismo. Yung kagaya po sa ginawa ni Juan kay Jesus Christ na nilublob po sa tubig. As an act of, para sa pangunawa po, act of follow na tayo to ay totoong sumampalataya kay Kristo. Baga, yung sa born again po kasi, no, yung in spirit, para sa akin, hindi ka naman magpalublob or magpabautismo. Ito nga kasi natawag ang ibig sabihin po kasi itong nagpabautismo yung kay Juan ay yung nagpalublob po sa tubig. Hindi ka naman magpalublob kung ang faith mo ay hindi po nagbago. Yung spirito po ay hindi po nagbago. Kaya po nang may sinishare po ako paano ba yung totoong born again. Yun po yung may transformation po yun. Yung pag-iisip natin, yung faith natin ay nabago po yun. Yung mga dating faith, nakikita po natin ay hindi po yun ang tama. Kung sundin po natin ang Bible, ay yun. Itong sinabi sa John chapter 3 verse 3 na if you are not born again, you cannot see the kingdom of God. And if you are not born in His Spirit and in ano ba yun? Teka, basahin ko muli.
Sa John chapter 3 po tayo ha. Balik po muna tayo sa John chapter 3 kasi connection po ito sa bautismo po na dito po sa Acts chapter 18 verse 8. So, basahin natin ulit itong John chapter 3. Dahil ito nga po si Nicodemus, nagtanong po siya kung paano po ma-born again, no? Siyempre matanda na tayo. Hindi naman tayo pwedeng bumalik sa pagkabata, yung physical body natin, bumalik sa pagkabata or sa pagkasanggol para po pumasok uli sa tiyan. So, ibang born again po ang tinutukoy dito. In spirit po, no? Sabi po dito sa verse 3 ng John chapter 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa muli, no? And then verse 5, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na espiritu. In English, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dito po sa verse 3, except a man be born, he cannot see the kingdom of God. Ayan po yung dalawa na yan. Kailangan po yan natin. Sa totoong buhay, kailangan natin, no? So, balik po tayo sa Acts. Acts 18 verse 8. Tungkol po sa bautismo po. At sinabi din po ito ni Pedro din po sa Acts chapter 2 verse 38 na unless yung mag-repent po tayo at magpabautismo and then we can receive a gift of the Holy Spirit. Ako naniniwala po ako sa mga talata na ito. Totoo po. Kailangan po talaga natin ng renewal, born in spirit po. At naniniwala po ako, once na ang tao ay born in spirit, yun pong sinabi na Diyos-Diyosan, makilala po talaga natin na itong Diyos-Diyosan. Ito po kasi hindi po dapat itatago or isa loob ko na lang, kailangan kong i-share para po talaga mamulat, maging born again po kayo, totoo sa espiritu. Na ang pagluhod po sa mga larawan ay hindi po kalugod-lugod. Yan po ay act of worship sa Diyos-Diyosan, sa hindi po totoong Diyos, no? Lalo pa at tumawag ng ibang mga espiritu. Pangalan. Spirit po kasi yan eh. Ibang pangalan po yan eh. Tinatawag. Dahil ginawa ko po yan dati. At hindi pala yun. Kaya minsan ngayon, no, naisip ko nga eh. Ayun, ito sa lugar na ito, kung nasaan ako ngayon, yung iba kasi, pag nagdasal po sila ay, ang tinatawag nila yung mga yumayaong, mga unang yumayao sa kanilang pamilya, yun po ang tinatawag nila. Or yung pangalan ng, kung ano po yung pangalan ng mga Buddha, no? Yun po yung tinatawag na. Sa atin kasi Christian, may tinuturo sa atin kung sino yung mga pangalan ng mga Diyos natin. At kung alam natin ang istorya ni Abraham, dahil yung Diyos ni Abraham, Isaac and Jacob, kusa po yung nagbibigay. Sinabi po niya, ako ang Diyos, ang lumikha sa lahat ng bagay. Sinabi po kasing ganun. Iwan ko kung ano yung tuturo ng ibang reliyon, kung ano po yung Diyos nila, ano po yung turo, kung yun ba ang lumikha ng lahat ng bagay, kung yun ang itinuro. So, wala po tayong magagawa, no? Ngunit, meron pong isang kaibahan na meron pong ibinigay sa atin ang Diyos ni Abraham and Isaac and Jacob na ng isang tagapagligtas. Ayun po yung mababasa natin sa John chapter 3 verse 16 na because God so loved the world that He gave His beloved Son, and those who believe in Him will not perish but have an everlasting life. Yan na po, si Jesus Christ po. Kaya ngayon po, itong si Pablo ay pinapangaral po niya si Jesus Christ. Sa aking pong naunawaan, since na-encounter po niya itong si Jesus Christ, ayun po, nagkaroon po siya ng banal na espiritu. At syempre kung sino yung banal na espiritu na nag-ano sa kanya,
ay yun ang itinuturo niya. Dahil meron din po siyang binanggit dito sa chapter 17, Balikan ko po kasi kahapon ba to or yung isang araw pala, meron pong sinabi dito si Pablo sa chapter 17, sa Acts chapter 17 verse 23. 23, 24 to 25 ba yun? Itong sabi nga po niya, sapagkat sa aking ipaglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito. Para sa hindi nakakikilalang Diyos, itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Wala namang ibang ipinangangaral si Pablo kundi si Jesus Christ lang. Diba? Sinabi nga niya doon na sa verse 5 na itong Jesus na ay ang Kristo. Diba? Yan po, diba? Kaya ang pinapangaral niya si Jesus Christ. Ngayon, sinabi niya dito itong Diyos na inyong sinasamba na hindi ninyo nakilala. Siguro sa pangunawa ko po, dahil sinabi po dito, itong Diyos na inyong sinasamba na hindi niyo nakilala, ay ito ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Kaya itong mga tao na to ay sumasamba po sila ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit akala nila ito na yung si Jesus Christ, pero hindi. Dahil sabi nga niya ni Pablo, itong Diyos na sinasamba ninyo na hindi pa ninyo kilala ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Sa verse 24 po, siya ang lumikha. Siya, dinescribe na niya, siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginagawa ng mga tao. O di po ba? Kaya nga, itong si Jesus Christ, klaro naman na hindi siya sa templo na ginawa ng mga tao or itong sa mga Diyos-Diyos, sa mga rebulto na ginawa, wala po siya dyan nakatira. Kundi na sa atin. Diba? Klarong-klaro po, maganda nga po Hindi siya nangangailangan ng tulong, sabi sa 25, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Maging ng lahat ng pangangailangan natin. So lahat na po, buhay natin. Anong sabi ni Jesus Christ po sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Sabi dito ni Pablo na siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. So, ito pong mga words na to po, mga kapatid, ay magkatugma-tugma po. Kaya nga, sabi ko nga, ang ganda ng Bible. Kung atin pong maunawaan yung mga salita. Pagtagpi-tagpi, kasi may mga mga aklat-aklat, di ba? Yung mga Matthew, mga Mark, Lucas, yung mga aklat-aklat po yan natin, At pag nalaman po natin yung mga word na yan, mapagtagpi, connect po natin. Doon po natin makikita na ang Diyos ay hindi po magkaiba. Yung iba kasi nagtuturo sila kung ano lang po yung nandyan sa, halimbawa, Book of Acts, Book of John, yun lang po ang itinuturo nila. Kaya, nila ba na magkaiba yung Ama, Anak, at Espiritu. Marami din po akong nababasa din po kasi sa Pero para sa akin po, isa lang po ang Diyos. Dahil ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, yun po ang naglalang heaven and earth. At sinabi din nito itong si Pablo na ang lumikha ng lahat ay kung sino yung kanya itinuturo. Si Jesus Christ naman itinuturo niya sa mga tao doon noong unang panahon. Sa mga Korinto, kung saan siya pumunta, ay si Jesus Christ po ang itinuturo niya. At dito nga sinabi niya na ang Panginoong nagmamahari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa templo na ginagawa ng mga tao. At sa naunawaan ko rin po, na mababasa din po natin na si Jesus mismo, nagsasabi din po siya kung sino yung Holy Spirit. Kaya, ang sabi nila, iba yung Holy Spirit, iba yung Espiritu. Parang nakakalito yung mga turo po nila, mga kapatid. Pero para sa akin po, ay isa lang. Kasi, hindi naman po, kung dineclare ng Diyos na siya lang ay nag-iisang Diyos. So, kung sinabi niya na God is a spirit,
isa lang ang Espiritu. Yun nga lang, marami siyang mga para-paraan ba na na ginawa, no? Sa pangunawa ko dahil hindi siya naunawaan kung ano yung ginawa niya ng una. So gumawa siya ng mga para-paraan na para po maunawaan talaga na mapalapit. Dahil pa gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya eh. Ayun ang para sa akin lang po mga kapatid, no? Sa atin mismo, kung meron po kayong karanasan sa Diyos, examinin niyo po kung sino po talaga yung nasa puso ninyo. Kung sino po yung Diyos na nagpakilala po sa inyo. Yun po. Ang Diyos po ay hindi naman po siya nagpakilala na bilang tao, di ba? Siyempre in spirit. And gumagawa po siya ng iba-ibang paraan kung paano po natin siya makunik or mag-communicate po. Kaya nga, isa po nga talaga, no, pag once na born again ang Spirit, no, magkakaroon po tayo ng open eye, open ear, dahil bago na yung Espiritu natin eh.